Guys, hello Libra. Welcome dito Libra sa ating channel. Kapalaran 888 Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood Libra. Last week na to ng 20 to 24. So, 2024 last week or 2024 December last week. So, Libra, Christmas, diba? If ever ang dami-dami mong mga iniisip, nag-overthink, nag-aalala, dito sinasabi na kailangan mong alisin ang sarili mo sa ganyang klaseng pag-iisip. Ibigay mo sa Panginoon kung ano man to na mga unnecessary worries mo para mag-heal ka na and para makuha mo yung solusyon. Siguro yung sasabihin ng iba, masasabi natin yan kung wala tayo sa sitwasyon. Pero yung citrine symbolizes prosperity and abundance, forgiveness, contentment, satisfaction. So sinasabi sa'yo dito na let God, let it flow, let it go. Diba? Lift everything sa ating Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon na siyang dumiskarte. Ibigay mo sa Kanya kahit feeling mo hopeless and helpless ka na. Ibigay mo na lang sa Kanya. Bahala na ang Panginoon. Kung talagang para sa'yo yan. Kung talagang mangyayari. Okay? Dito sinasabi na enjoy, celebrate life, celebrate Christmas, and celebrate life, diba? Diba? Sinasabi sa'yo dito na yes, it's a yes card. So, bakit ka mag-aalala? Bakit ka magpapanik kung yes na yes naman pala? Bakit ka iiyak? Bakit ka manghihinayang? Kung yung sinasabi ni Ganesh, Ganesh is God, diba? So, sinasabi sa'yo dito na sinasagot ka niya. Okay? Para kung tumas yung balahibo ko. Diba? Sinasabi sa'yo kasi nag-aalala ka eh. Hindi panahon para mag-alala. Alam mo yung sa totoong buhay talaga, if talagang sobrang faith natin sa Panginoon, talagang ibibigay niya sa'yo lahat ng hearts desires mo. Okay? Hindi ko alam bakit sobrang nakakaiyak yung message na to para sa'yo. Hindi ako Libra ha, pero nararamdaman ko, empath kasi ako, so nararamdaman ko kung anong nararamdaman nyo. So meron ditong iba na Libra ganito yung pakiramdam, pero meron namang Librang walang problema, yung masaya sila. Dito sinasabi, anumang minamanifest mo, anumang pinagpipray mo, ibigay mo yan sa Panginoon kasi ibibigay niya yung yes answer sa'yo. Take charge of the situation. Si Moses, diba? Malakas na tao. Sinasabi, tingnan mo to, eto si Moses, eto yung waves, diba? Yung bagyo, yung lakas ng panahon. Siya yung parang hinayaan niya lang. Inaccept niya yung challenge. Parang take charge of the situation. Ano man yung sitwasyon na mayroon ka, tanggapin mo yan. Okay? Tanggapin mo, and at the same time, huwag nating kontrolin yung sitwasyon. Hayaan natin. Okay? And faith, yun yung pinaka-importanting magagawa natin is yung faith natin. Kailangan nating palakisin pa or mas lalo tayong maging parang kumapit tayo sa Panginoon. In times of ganitong situation, masaya ka man, malungkot ka man, hopeless and helpless, magpasalamat sa Panginoon, humingi ng tulong sa Kanya. Okay? Sa lahat ng oras, masaya ka man or malungkot, huwag natin kakalimutan na magpasalamat. Okay? Okay, 9 of Wands. So, nakikita ko sa'yo dito na makakaramdam ka ng pagod sa linggong ito. Siguro pagod na pagod ka. Siguro nagtatrabaho ka pa kahit Christmas. Or siguro pagod na pagod ka na sa paghihintay. Or dahil sa sobrang pag-aalala mo. 9 of Wands, sinasabi sa'yo dito na maging positive ka pa rin. Okay, be positive. And yung Knight of Wands is confidence. Sinasabi na be confident na lahat ng ito na pinagdadaanan mo, lalo na sa usaping pera. Kung namang problema ka sa pera, isipin mo na mababalanse ito sa tamang panahon. Mamamanage mo to ng tama. And nakikita ko sa'yo dito, diba isang unexpected na milagro. Unexpected kasi milagro siya. Unexpected news, financial balance, emotional support, ang posibleng makuha mo sa linggong ito. So, ibig sabihin na itong Palace of Swords, ang dami-daming information, source of information. So, maraming
marami kang matatanggap na balita, marami kang matatanggap na connection, parang ganon. And yung Magician is unexpected blessings, unexpected windfall, unexpected message na maganda siya. Okay? So, nakikita ko sir dito na may relationship ka with water sign na lalaki. It's either Cancer, Scorpio, or Pisces na posibleng magbago. Okay? Pwedeng hindi naging maganda yung takbo ng relationship nyo, ang posibleng magbago. In terms of money, nakikita ko na may darating na pera from someone or from earth signs or pwedeng from water sign. Nakikita ko sa'yo dito na may pagkakataon kang makapag-ipon ng pera. So, this week, kung magkano man itong matatanggap mo, wag mong gagastusin. Okay? So, i-keep mo lang siya, ipunin mo siya. And next card is Page of Wands. Yung Page of Wands natin is future siya. So, it's fire sign energy. So, sinasabi na kung ano daw na strategy mo sa ngayon regarding money, kung ano yung style mo sa pag-iipon, may good karma yan or outcome, good outcome. So, sabihin, kung kahit konti nag-iipon tayo, pagdating ng araw, talagang ibibigay sa atin ng Panginoon yung result nun, di ba? Kung masyado tayong magastos, wala tayong may ipon. Siyempre, end of the day, wala din ipon. So, may problema tayo sa pera. Di ba? Five of Cups and High Priestess. Di ba? So, yun. Sinasabi siya na this week, if makahawa ka ng pera kahit konti lang, i-keep mo siya. Huwag mo siyang gastusin. Makinig ka sa sinasabi ng intuition. Kasi, mapapaligiran ka ng mga temptation eh. Pwedeng temptation na gastusin, temptation na bilhin kung ano yung gustong bilhin. And High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Okay? So, Page of Cups, ang nakikita ko sa Page of Coins, sorry. Nakikita ko sa'yo dito na yung future mo. Ang future mo is talagang sure na hindi ka maghihirap kung didiskartehin mo siya simula sa ngayon. Kung may pagkakataon ka pang makapagtrabaho, ituloy mo na siya. Kung ang dami-dami mong plano para sa pag-iipon ng pera, hindi mo magawa-gawa, simulan mo na siya sa ngayon. 'Di ba? Kasi sinasabi sir dito na in the future, in the coming months or years or days, talagang makakalaya ka sa financial problems na pinagdadaanan mo sa ngayon kasi mahahawakan mo itong lump sum of money. Kung may trabaho ka sa ngayon, pagbutihan mo, ibigay mo yung best mo kasi malaking bagay ito para sa future mo. Kasi kung anong ginagawa natin sa ngayon, ang result niyan is future. Diba? Relationship, emotion, nakikita ko, emotion and money, kita ko sa'yo dito yung temperance. Kung talagang hindi ka masyadong aggressive sa relationship and then money, talagang makukuha mo yung best result nito. Diba? May 9 of Coins. 9 of Coins is isang financial wish, isang financial achievements ang posibleng ma-manifest mo by the end of the year or the year 2025 kasi magkakabit lang naman yung reading na to and pwedeng magdala to sa pamilya mo ng satisfaction and accomplishment. Okay? Thank you guys. Bye!